Noong una, ayaw niyang umasa, ayaw niyang isipin na si Alexandra buhay at nasa ibang bansa. Dahil parang imposible. Ganun pa man pinagbigyan niya ang kanyang sarili upang matuldukan ng kanyang paghihirap at magkaroon na ng kapayapaan. Sumunod na rin siya kay James para makita ng personal sa Bella Hidalgo. Thanks God, he made the right decision. Kaya ngayon nasa harap na niya ulit si Alexandra. Kasamang dalawang anghel na siyang umayos sa kanyang buhay. Hindi niya maisip kung saan pa siya pupulutin kung hindi niya nahanap ang kanyang mag-iina. Sigurado na hanggang ngayon madilim at malamig pa rin ang kanyang mundo. Ramdam niya pa rin ang kawalan ng halaga sa kanyang sarili. Patuloy pa rin niyang sinisisi ang sarili. Hindi niya pa siguro napatawad ang kanyang sarili sa mga nangyari. "Papa, come here! Join us!" Nakangiting tawag ni Athena sa kanya nang makita siya sa may hagdan. Ngumiti siya, sobrang gaan na ngayon ng kanyang dibdib. Parang nakalaya na siya sa tanikala na nakagapos sa kanyang puso. Lumapit siya sa mahabang sofa at pinatakan ng halik si Athena at Damon. Sa kanya binalingan si Alexandra at hinalikan sa pisngi. "Aalis na ba tayo?" Tanong nito, tumango siya. Bumaba siya sa wheelhouse para kausapin ang kapitan ng yate na handa na silang umalis. "I want to swim already, Papa," ngiting sabi ni Damon. Sobrang excited na sa malawak na karagatan sila ngayon magtutungo para maligo. Halos isang buwan na sila sa Amsterdam. Nabisita na nila ang mga museum, kanal at tourist spot. Araw-araw ay nasa labas sila para mag-explore at tumingin sa magagandang tanawin. Tuwing weekend lang sila nananatili sa hotel ng buong araw para makapagpahinga. Gusto niyang energy ni Athena at Damon. Palagi silang excited na tumuklas ng mga bagong bagay. Hindi to kailanman humindi sa planong pamamasyal. Maganda ang sikat ng araw. Hindi masyadong mainit kahit na 10:00 na ng umaga. Umarkila siya ng private yacht kahapon pa para lang sa gagawin nila ngayong araw. "Do you know how to swim?" Tanong niya kay Damon. Maagap na tumango si Damon. Kumikislap ang mga mata nito sa tuwa. "Yes, Papa. I know how. I can already swim even in deep blue ocean." Nagmamalaki nitong sabi. Natawa siya at pinisil ang pisngi ng anak. Kahit paano, ramdam niyang hindi na gaanong nahihiya sa kanya si Athena at si Damon. Buong-buo ang pagtanggap ng dalawa sa kanya. Hindi niya kailanman naramdaman na may galit o pagtatampo ito sa kanya. Sa halos ilang taon niyang pagkawala, hindi ito nagtanong sa kanya para bang alam na nilang lahat at naunawaan ang sitwasyon. "But you still have to wear a vest. And walang lalayo sa inyo ni Athena. No one is going to the sea without me knowing." Bilin niya. Tumango si Damon. Ganon din si Athena. Marami pang pagkain na nakahain sa mahabang mesa na nasa gitna kaya yun ang pinagtuunan ng pansin ng kambal. Umusad ang yate kaya mas lalo pang na-excite ang dalawa. Tinanaw nila ang port habang lumalayo sila. Marami pa rin ang turista sa port, kumukuha ng larawan at ang iba ay nag-arkila ng mga yate. Isa sa gusto niya sa Amsterdam ay ang halos mabagal na pagtakbo ng oras. Hindi mo halos namamalayan na marami ka na palang nagawa sa ilang oras na lumipas. Nilagay niyang kanyang baba sa balikat ni Alexandra at niyakap ito mula sa likod. Nakaupo silang dalawa, pinagmamasdan ng mga tao sa port. Nang makalayo, tinignan nila ang kambal na ngayon ay kumakain ng prutas. "I love you," he softly whispered behind her ears. Gumiti si Alexandra at dahan-dahan siyang nilingon. "I love you too. Thank you for bringing us here." Kanina pa excited si Damon at si Athena kung alam mo lang kung gaano nila kagusto ang tubig dagat. Marahan na tumawa si Gareth. Napagtanto niya na walang ibang babae ang papantay kay Alexandra. Ito lamang ang tanging babae na kayang intindihin ang kanyang mood. Alam na nito kaagad ang kanyang iniisip kahit hindi niya sabihin. Alam nito kung paano siya alagaan at mahalin. Kaya kahit ilang babae pang makilala niya, palagi pa rin uuwi siya kay Alexandra. Palagi pa rin itong magiging dominante sa kanyang puso't isip. Inayos niya ang takas na buhok. Hinaplos niya ang pisngi ni Alexandra at lumapit para halikan ang tungki ng ilong nito. "Hindi mo pa rin ba maalalang nangyari noong gabing iyon?" Tanong niya. Kumunot ang noo ni Alexandra. "Gareth, nagtataka lang ako. I couldn't forget that night when you saved me from the near-death experience." "Gareth, hindi na natin ito pag-uusapan. I couldn't remember clearly what happened that night. Kung ako man ang totoong sumagip sa'yo, hindi na natin pag-uusapan yon. I did it because I have to. Hindi kita sinagip o tinulungan para tanawin mo yon na utang na loob. I don't know if I'm still having an amnesia or I couldn't just remember it.
Ang mahalaga, maayos ng lahat. Malinaw na sa'yo na wala kang utang kay Natalie. Ngumiti sa kanya si Alexandra. Parang may maliliit na kamay ang humahaplos sa puso ni Gareth. Malaki nga ang pagkakaiba ni Natalie at Alexandra. Kung nalaman niya lang na kaagad na hindi si Natalie ang sumagip sa kanya, hindi na dapat siya nangako na pakakasalan ito bilang bayad sa utang na loob. Kung nalaman niya na si Alexandra palang sumagip sa kanya, hindi sana naging magulo ang lahat. But clearly, Alexandra is not a person that would take advantage of anything. Wala siyang malay nang dalhin sa ospital. Hindi niya maalala ang mukha ng sumagip sa kanya. Ang sigurado lang siya, babae yun at maliit ang pangangatawan. Dahil bago siya tuluyang mawala ng malay, naaninig niya ang babae. Let's all forget it, ani Alexandra. It's already in the past. It's not important and I don't want to talk about it anymore. We're starting a new life, Gareth. That's our main focus now. Marana sabi nito. Unti-unti siyang napangiti at tumango. But you know, I still feel so insecure. Mababa ang boses na sabi niya. Kumulot ang noon ni Alexandra. Umayos to ng upo para magkaharap sila ng tuluyan. Sinulyapan niya ang kambal at napansing abala pa rin ang dalawa sa pagkain. Ngayon naman ang cake ang pinagdidiskitahan. Insecure of what? Tanong ni Alexandra. Binalik niyang tingin sa babae at tinignan ito sa mga mata. Nakita niyang pag-alala sa maganda nitong mga mata. Pinilit niyang sarili na huwag ngumiti. I'm still insecure because we got married in bizarre way. Sagot niya. What do you mean? What I mean is, kung hindi dahil kay Lolo, hindi mo sana ako pinakasalan. Malungkot niyang saad. What? Nagtaas ng kilay si Alexandra. Alam mo ba kaya hindi ako nagtrabaho sa isang design studio, kahit na design naman ang kinuha kong kurso ay para makita ka araw-araw. Naging assistant mo pa ako para lang mapalapit ako sa'yo. Gumuso siya. Pilit pa sinusupil ang kanyang ngiti dahil sa tahasang pag-amin ni Alexandra. Well, if that's case, ako pa lang dapat na ma-insecure. Nagtaas ng kilay si Alexandra, medyo mapanghusga na ngayon ng tingin. Hindi mo ko pakakasalan kung hindi dahil kay Lolo Milandro, dagdag nito. I already like you even before Lolo got in the way, he said. Kumunot ang noon nito. But I was too busy in work. It's not true that I'm still in love with Natalie at that time. She was abroad, and I was busy at work. There's no engagement between us, and we're not having a relationship anymore. But it's true na, dahil kay Lolo, mas lalo kitang napansin. I just couldn't accept it, that I'm starting to like an employee of mine. Kinahiya mo ko dahil empleyado lang ako? No, of course not. I mean, nahihiya ako sa sarili ko. Hindi ako nag-girlfriend noon. Natalie was my first girlfriend and I'm not used to get attracted so easily with other women. Saka isa pa, hindi ka naman din nagpapakita ng interes sa akin. Anong gusto mo? Magpakit pala ako sa harap mo? Tumawa siya, hindi na napigilan. Hinapit niya si Alexandra at napailing. Kung nagpakit to sa harap niya ay mas lalo lang sana siyang na-frustrate. Hindi denial siya noon masyado. Hindi niya kayang aminin sa sarili na nahuhulog na talaga siya sa kanyang assistant. Sa kanya lang napagtanto na gusto niya talaga ito nang hindi niya pa rin magawa na humiwalay kahit na inalok niya na ito ng divorce. That was so silly of me. Bulong niya sa sarili. Actually, you don't even have to exert an effort na magpakit sa harap ko. Dahil dati pa man interesado na talaga ako sa'yo. Sa wakas na sabi niya rin. That is why I'm very thankful of Lolo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana kita nakasama at mas nakilala. Ba't naman niyang sabi? Dumaan ang pangungulila sa mga mata ni Alexandra. I miss the old man. Marahan nitong sabi. If it wasn't for him and your Lola, baka hindi natin pinakasalan ng isa't isa. He realized. Baka nahirapan silang bumuo ng relasyon o baka naging imposibleng magkaroon sila ng relasyon. Ngumiti si Alexandra at marahan na tumango. Ngayon ko lang din napagtanto na malaki ang naging parte nila para magkasama tayong dalawa. Hinaplos niyang pisngi ni Alexandra. You know that I love you. And I'm more than willing to spend the rest of my life with you and our children. That is why I was thinking. Kumunot ang noon ni Alexandra na hindi niya na matuloy ang sasabihin. Mommy, look, there's a jet plane. Biglay sigaw ni Athena. Wow, that's so cool, komento naman ni Damon. Napukaw ang kanyang atensyon at napatingin sa kalangitan, padaan ng isang jet plane. Ngumiti si Alexandra, natutuwa rin na makakita ng ganon sa himpapawid. Then the jet plane circled in the sky. It wrote, Will, and another you, and Mary. Bumaba na siya sa sofa para lumuhod. The jet plane wrote the last two letters in the clouds. Me.
Dahan-dahan na bumaling sa kanya si Alexandra. Saktong nakaluhod na ang kanyang isang tuhod. Nalaki ang mga mata ni Alexandra at agad na natutup ang bibig ng mapagtanto kung anong nangyayari. Nilabas niya ang isang red velvet box at binuksan yon. Nangihinig ang kanyang labi na magsalita. "Will you marry me, Alexandra?" "Gareth!" "Papa!" Nagtatatalon sa sofa ang magkapatid. Maging ang dalaway nagulat sa kanyang proposal. Siya lamang ang nakakaalam sa bagay na to. Ang totoong dahilan ng pag-arkala niya ng yata ay para masolo ang kanyang pamilya at makapag-propose kay Alexandra sa gitna ng dagat. "Gareth, I've never been the best husband, Alexandra, but I'm trying my best every day to take care of you and our children. Kayo ang liwanag ko sa mundo. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula nang wala kayo. Kaya naisip ko, if I really want to start a new life, I have to start it right. I want to make things right for you, Alexandra." Nakita niya kumikislap ang mga mata ni Alexandra dahil sa nagbabadyang luha. "Gusto kong pakasalan ka ulit. I love you and I want to marry you. That is why I'm asking you, will you marry me?" Natahimik ang kambal, natahimik ang buong paligid. Lumakas ang tambol ng kanyang puso. Inalis na Alexandra ang kanyang kamay na nakatabon sa bibig at ngumiti. Pumatak ang mga luha nito kasabay ng pagtango. Yes, Gareth. I will marry you." Kumawala ang kanyang pinipigilang hininga. "Yes!" Sigaw ni Damon at Athena. Nanginginig ang kanyang kamay nang kunin ng singsing at isuot iyon sa palasingsingan ni Alexandra. Nang maayos na, agad niya niyakap ang babae at hinalikan. Walang pagsidla ng saya ng kanyang puso. Para yung sasabog sa sobrang galak na nararamdaman. "Thank you and I love you. I love you, Alexandra." Buong puso niyang bulong. Iyakap pa rin ito. Suminghot si Alexandra, umiiyak pa rin. Sa kanya lang napagtanto na kagaya nito, basa na rin palang kanyang pisngi. Ngunit ang mga luhang iyon ay dahil sa matinding galak at kasiyahan. "I love you more, Gareth. I love you." Bulong na pabalik ni Alexandra. "Let me hug you also, Mommy," sigaw ni Athena. Marahan silang natawa at lumayo sa isa't isa. Nilingon nila ang kambal na mabilis na lumapit sa kanila. Binuhat ni Alexandra si Athena, binuhat naman niya si Damon. "Look!" Sigaw ni Damon nang makitang sumabog sa kalangitan ang pulang powder. Muling sumulat ang jet plane. "It's a yes." Sumandal si Alexandra sa dibdib ni Gareth at ngumiti. Hinalikan naman ni Gareth ang buhok ng babae. Tumingin silang lahat sa kalangitan at sa sandaling katahimikan, ramdam nilang nag-uumapaw na saya. It's a new life, a new start. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Alexandra at Gareth. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.